mapagpalang umaga mga kapatid. What a day, kapatid. Because it's Lord's Day, kapatid. Amen po ba? At every gising is a... Yes, it's a blessing, Panginoon. Salamat, God, sa biyayang binigay mo sa amin sa umaga ito. Bago tayo magsimula sa ating celebration, basahin natin ano bang pangako ng Panginoon sa atin sa kanyang salita sa Psalm 96, 1-4. Ang sabi po dito, sige kapatid, sabay-sabay po natin basahin ng malakas. 1, 2, 3. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord, and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Sige kapatid, ibigay mo yung pinaka-the best na palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Are you ready, Church of God, to worship Him? Hallelujah! Hey! Come on! Why you came, amazing grace that saves and lifted us from the miry clay. We are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves and lifted us from the miry clay. Come on, church. Heaven is open, the clouds are watching over all the earth. Habang dinideclare natin to. Hallelujah. Come on, church. We are God's people. Let's proclaim and declare. We have God's people. We are God's people.
Oh, your promises make me relentless. Your unending grace. I receive the love that I don't. There's no stopping now. Though I walk through the darkest valley, I will still go on. I will go beyond the mountain. Sige kapatid, pagsigawan mo yan. Kasama natin ang ating Diyos na hindi nagbabago kailanman. I will go beyond the highest praise, for the things you've done are priceless. I will go beyond my capacity. Let's tell the world. Tell the world of all you've done for me. Come on, church. We will praise. Whoa, 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 whoa. Come on, church, clap your hands to Jesus. Hey, hey. Overwhelming peace, fear is gone when you overtaken me with your undying mercy. Now I'm confident that I see there is no stopping now. Though I walk through the darkest valley, I will still go on. I will go beyond the mountain, beyond the farthest distance I can reach. I will tell the world how much you love me. I will go beyond the highest praise, for the things you've done are priceless. I will go beyond my capacity to tell the world of all you've done for me. We will praise you. Yes, oh Lord, we will praise you. We will tell the world how good you are. Hallelujah. We will proclaim your goodness and mercy to us, oh Lord. Come on, let's declare this. No walls, no fear can hinder me. I declare your goodness and mercy. No walls, no fear can hinder me. Yes, oh God, I declare your goodness and mercy. Come on, church. No walls, no fear can hinder me. Pagsigawan natin yan. I declare your goodness and mercy. Come on, church. I will the mountain beyond the forest. Pagsigawan mo yan, kapatid. Kung naniniwala ka na kasama mo ang Diyos sa lahat ng battles. Hallelujah. Come on! Hey! For the things you've done are priceless. I will go beyond my capacity. Let's tell the world of all you've done for me. Hey! I will go. Hey! I can be. I will tell the world of all you love me. I will go beyond the highest praise, for the things you've done are priceless. I will go beyond my capacity. Come on, church, let's tell the world. We will praise you. Oh, 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 oh. We will praise you. Oh, 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 oh.
your voice. To you be all the glory and the praise. Come on, church. We'll raise a hand and shout your name. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Hallelujah, Yahweh, oh, oh, oh. We want to thank you for your unending love. For us, your promises, they come alive more and more in our lives. Lift your voice, church. To you be all the glory and the praise. We raise our hands, we raise our hands and shout your. Come on, Yahweh, oh, oh, oh. Hallelujah. Come on, Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. Great are you, Lord. We will worship till tomorrow comes. Forever we'll sing our praises to you. In your presence you have changed our lives. Now we're ready to go. Come on. Shout it out, church. Hey. May lalakas mo yan. Hey. Yahweh. Yahweh, oh, oh, Yes, oh Lord, you are great. You are great, oh God. Hallelujah, hindi ka nagbabago kailanman, Panginoon. Still the same. Still the same, God, Panginoon. Hallelujah. 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 Yes, oh God. We want to thank you, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo at gagawin mo sa buhay namin. Panginoon, we entrust everything to you, no matter what will happen, Panginoon. Dahil naniniwala kami sa iyong salita na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Na kami magtitiwala sa iyo ng buong puso, Panginoon. Magkakaroon ng kasagutan ng lahat ng aming katanungan, ang aming mga dalangin sa iyo, O God. Kaya kapatid, kung ano man kinakaharap mo ngayon, i-accept na natin na sinagot na tayo ng ating Panginoon. Kung yan man ay sa relationship, kung yan man ay sa finances, kung yan man ay sa sakit, kapatid, i-claim na natin, tinanggap na natin, sinagot na tayo ng Panginoon. Dahil ang Panginoon natin ang makapangyarihan sa lahat at ang kanyang salita ay kailanman hindi nagbabago. Kaya ngayong umaga, kapatid, let's offer our lives, our hearts, our soul, our body, our mind
para sa ating Diyos na dakila. Kapatid, i-offer mo ang iyong buhay sa umagang ito as we worship Him in spirit and in truth. You can raise your hands, kapatid, declaring, He's our everything. Hallelujah. Healer, Redeemer, Deliverer, my shelter, my refuge, my sun and my shield. Yes, you are provider, restorer, counselor, my light and salvation, bright morning star. Yes, you are. Almighty God, that's who you are. That's who you are. Oh, powerful God, the great I am. Nothing compares to you. Lion of Judah, my strength and my strong, defender and faith. Yes, you are my victory, my breakthrough, the champion of heaven. You're undefeated. Yes, you are. Almighty God, that's who you are. That's who you are. Oh, powerful God, the great I am. Nothing compares to you. Almighty God, that's who you are. That's who you are. Powerful God, the great I am. Nothing compares to you. Yes, oh Lord. Come on, church. You're the Prince of Peace. You're the Prince of Peace. You're the King of Kings. Alpha and Omega. You're the Prince of Peace. You're the King of Kings. Alpha and Omega. The beginning and the end. My eternal, my forever. The beginning and the end. Come on, church. My eternal, my forever. Yes, you are. We call upon the name. Come on, church. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are.
O Lord. We believe, Panginoon, na nandito ka ngayong umagang ito. We want to praise and worship you. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. And give honor, glory to our Father in heaven. offering to Jesus. He is our God. Hallelujah. Sige kapatid, yung pinaka-best na palakpak para sa ating Panginoon, ibigay mo na yan. Hallelujah. Yes, oh God. Panginoon, salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin ngayong umaga. Sa aming
Sa mga kapatiran na narito ngayon, O God, alam namin, Panginoon, hindi mo kami bibiguin. Sa aming pagpunta rito, alam namin, may bago kang revelation na ibibigay sa amin, O God. Even though na ang word na ito ay narinig na namin, nabasa na namin, pero ang alam namin, Panginoon, ang iyong salita ay makapangyarihan sa lahat. Na kaya magbago ng anumang buhay, anumang sitwasyon namin sa buhay, O God. Panginoon, kami naniniwala, nananampalataya na kaya mong baguhin ang sitwasyon namin sa oras na to, O God. Regardless kung ano man ito, Panginoon, kung ano man dealings namin, Panginoon, we entrust everything to you, Panginoon. At lalo na sa word mo na maririnig namin, O God. Alam namin, ito'y makapangyarihan, ito'y kinasiyahan ng iyong banal dugo. Pangsabi, Panginoon, ito'y manatili, mamunga sa aming mga puso, sa aming maririnig, O God. At sa aming tagapagsalita, O God, nagagamitin mo sa umaga ito, anoint her, O God, with double portion of your power, O God. Na ikaw lamang ang maitas, ikaw lamang ang makita sa buhay niya. Tago mo siya sa iyong likuran at ang iyong kadakilaan lamang ang mahayag sa umagang ito, O God. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy kami nananalangin na meron kang gagawin na kamangha-mangha sa aming buhay sa oras na to, God. Maraming po salamat sa iyo po namin. Tinataas ang lahat. Sa tayong anak si Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. A blessed Sunday morning to everyone. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, natutuwa ako na ikaw ang katabi ko ngayon. Mukha ba talagang natuwa? Okay, and I see new faces. Meron po tayo mga bagong kasama. Taas po ang kamay ng mga bago nating kasama. Sige po, taas po ang kamay. Di po namin kayo pahalakin sa semento. Sige po, sino po ang bago lang dito na naka-attend? Kayo po ba, sir? Bago lang po kayo dito. Okay, second time. How about the others? Okay. Pero parang kailangan talaga natin lumipat na sa SM. Ano po? Kasi kaninang first service, punong-puno din ang sanctuary kanina. Kaya purihin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Maraming salamat sa Panginoon and welcome to COG Angono. We're glad that you are here today. At ngayon po, pagkapatuloy natin ang ating serye. If you were here last Sunday, we started our series and our series for the month of July. We have, ano yung ating team series? Everybody! Walk by faith. Okay, last Sunday we shared to you tamang pananaw. Okay? Ngayon po, pag tayo naging Kristiyano na, tinanggap na natin ng Panginoon sa ating mga buhay, one of the benefits, isa po sa mga pagpapala na ating tatanggapin, ay makaranas tayo ng mga himala ng ating Panginoon. Ako po yung nagkasalita mula sa aking experience. I have so many miracles na naranasan buhat sa Diyos. Pero ito rin ang nadiscovery ko, mga kapatid. Pagdating sa God's miracle, it's always two-way. Yes, si Lord may kapangyarihan at hindi mauubos ang kapangyarihan ng Diyos para gumawa ng milagro. Okay, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Pero tandaan natin, para tanggapin natin iyon, we have to do our part. Amen? And one of the special blessings o miracles na magagawa sa atin ni Lord is the miracle of change. Everybody say change. Yung pagbabago. Because without God's divine intervention, we will not change. Amen. Mahirap magbago kung hindi tayo pakikialaman ng ating Panginoon at hindi natin ia-allow ang Diyos na pakialaman ang ating mga buhay. That is exactly. So ngayon, for our part 2, ito ang ating pag-uusapan. New life. Nyame. Kayo po ba'y nananghalian na bago pumunta dito? Ang ganda-ganda pa naman ang pagkaka-introduce ko. New life! Nyame. Sabi nyo kanina, sabi ko, new life! Nyame. Sabayan nyo naman ang energy ko. Okay. Ulitin natin. Gusto ko. New life! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen.
Okay. So, ang isang malaking, sabi ko nga sa inyo, special na milagro na pwede mangyari sa atin is the miracle of change. Or change is a miracle. Naniniwala po ba kayo dyan na milagro? Kaya tinan mo katabi mo, kung nagbago yan, that's a miracle. Tingnan mo. Lalong miracle, pagkatapos ng service, yayayain ka niya sa McDo. That's a miracle. Gusto ko yung milagrong yan. Okay. Ngayon, ano po ba ang change? Okay, let's talk about change. Okay, tandaan natin. Ang change ay constant. It is inevitable. Hindi maiiwasan. And it's always available. So, ibig sabihin, ang pagbabago pwedeng mangyari sa lahat. Now, another truth about change is a decision. Amen! Galit na galit yung isa. Talaga, amen! Talaga nag-decision talaga siya. Kawawa namin katabi, no? Parang kakagatin mamaya. Amen! Okay. Okay, totoo yun. Kasi hanggat hindi ka magdidesisyon na magbago, remember, God has given us the free will. When you say free will, we have the freedom to decide for ourselves. Kaya nga nung last Sunday, we discussed about tamang pananaw. Because when you have tamang pananaw, you have tamang kaisipan. Ang tamang kaisipan, tamang desisyon. Ang tamang desisyon, tamang galaw. Yeah. Di ba? Kasi kailangan ikaw mismo magdesisyon na hindi ka pwedeng ma-influensya ng iba, na ikaw mismo, kasi di ba lagi nasabi, kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, wala nang ibang tutulong sa'yo. Tama? Kung gusto mong umasenso, ikaw rin ang tutulong sa'yo. Yes, God's provision will always be there, but you need to help yourself. Di ba? Kaya lang, ito, importante. Bakit kailangan natin pag-aralan ito at maunawaan natin why change is important in our life? Okay, meron po 3 bagay akong i-share sa inyo at intindihin natin mabuti, wag na natin papakinggan, kundi unawain natin. Okay, unang dahilan, bakit importante ang pagbabago? Una, no growth without change. Everybody say. Ang lahat ng gustong umunlad, umasenso, umangat, be ready to change. Hindi lang yan sa ating buhay, kundi para sa Panginoon din. Kung gusto mo ng breakthroughs, promotions, blessings from our God, be ready to change. Okay, so sabi doon, no growth, no progress without change. Tingnan nyo sa Pilipinas. Di ba? Marami mga tao, nagrereklamo, marami mga Pilipino, ano ba itong bansang ito? Walang pag-asenso. Ngayon, narinig ng gobyerno, anong ginawang aksyon? Nagkaroon ng mga infrastructure projects. Nagkaroon ng mga kalsada, yung mga trains, yung mga bagun, dinagdagan, di ba? Kaya lang habang ginagawa yon, itong mga taong sarado ang isip, gusto ng pagbabago, pero ayaw maabala. Kaya nga pag medyo traffic, kasi may ginagawa, ano ba naman traffic, talagang wala talagang pag-asa itong Pilipinas na ito. Di ba? Galit na galit. Pero gusto umasenso. Kaya kung ikaw, sa buhay mo, gusto mo ng asenso, gusto mo ng pagpapala, maraming salapi na dumating sa iyo, kailangan matuto kang mag-manage. You have to change the way how you handle your blessing. Gusto mo ng malaking bahay, yung maliit na kwarto, hindi mo nga malinisan. Gusto mo ng promotion sa trabaho, lagi kang late, pabanjing-banjing pa. Pag inutusan ka ng boss mo, yes sir, pagtalikod, panot, di ba? Natatawa kayo. Pero tandaan natin, sabi dun sa Psalm 75 ba yun? Ang promotion hindi comes from the east or from the west. Promotion comes from the Lord. Hindi ka man marinig o makita ng boss mo habang ikaw gumagawa, pero kitang-kita ng Diyos yan. At ang Diyos ang gagawa ng paraan para ma-promote ka. Kaya para sa mga Kristiyano, ang promotion yan, galing sa Diyos yan. Amen? Hallelujah! So, unang dahilan, importante ang pagbabago?
walang pag-unlad, walang pag-asenso. Kaya kung ikaw gusto mong magkaroon ng pag-unlad, pag-asenso, maraming blessing na dumating sa iyo, kailangan handa ka sa pagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, handa na ako. Handa na ako. Sure? Okay, pangalawa. Second chances will be wasted. Kung walang pagbabago, masasayang ang pangalawang pagkakataon na pinagkakaloob sa atin. Sa mag-asawa, di ba? Pag nag-away yan, kung sino yung may kasalanan, lalapit sa iyo. Sige no, sorry no. Di ba? Sige no, bigyan mo pa ako ng chance. One more chance. One more chance. Di ba? Ngayon, ano ba yung ibig sabihin ng second chance or chances? Ang second chances ay hindi yan para bigyan ka uli ng pagkakataon na gawin mo uli yung mali mong ginawa. Okay? It's not a second chance. Pag sinabing second chance, it is a challenge. Everybody say challenge. To change. That's the second chance. So pag tayo, binigyan na tayo ng pagkakataon ni Lord na dati, nalugmok tayo ay kung ano-ano naranasan natin sa buhay, at binigyan ka ngayon ng pagkakataon ni Lord, sunggaban mo na yung pagkakataon na yan, seryosohin mo at wag mong abusuhin. Naintindihan niyo po ba sinasabi ko, mga kapatid? Siguro marami sa inyo nakaranas niya na dati lugmok tayo, ngayon pinagpala tayo, pinabawi tayo ni Lord. The word is pinabawi ka. Sa mga Christian, pinabawi ka. Kasi dati walang-wala ka na eh. Ngayon, pinabawi ka. You know to yourself, alam mo, may pagkakamali ka. Pero salamat sa grasya at biyaya ng Diyos, binigyan ka muli ng pagkakataon. At ngayon na binigyan ka ng pagkakataon, huwag mo sayangin yan. Sa pamagitan ng ano? Magbago ka. Amen? Magbago. Okay, everybody say, magbago. Okay, pangatlo. Okay, change. Without change, no one enters the kingdom of God. Ang pangatlong importanteng dahilan kung bakit kailangan natin magbago, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka magbabago, because change is the hallmark. Change is a prominent mark ng mga taong tagalangit. May kausap pa akong tagalangit dito. Wow, may pagbabago ka. Tingnan mga katabi mo, mukha ba may pagbabago talaga? Yan, ang mga mukhang tagalangit. Bakit natawa kayo? Bakit di pumayag? Tagalangit. Okay? So, yun daw yung prominent mark o talagang tanda na makalangit. Di ba? Tandaan natin to. Nung pinapasok mo at inalaw mo si Lord na pakialaman ang buhay mo, at ngayon na ikaw ay lumalakad sa pananampalataya, tinanggap mo ang Panginoon, ito ang sabi, ang mga taong totoong tumanggap at lumalakad sa pananampalataya ay may pagbabago at hindi pabago-bagong buhay. There's a big difference between change and changeable. Pag sinabing changeable, nag-iiba-iba ka kung sino ang kasama mo. Na pag dito sa church, para kang, lalo pag nakikita ka, kaharap ka ni pastor, ni pastora, hallelujah. Opo. Pero pag iba naman ang kasama mo sa labas, di ba? Pag dito sa church, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Pagdating sa labas, yeah. May hayop na ganyan eh. I think that's chameleon, right? O yeah, di ba? Hunyango. Hindi ka Kristiyano, hunyango. Hindi po ako hunyango. Pag sinabi hunyango, kung sino yung, kung anong kulay na dikit, nagiging ganun siya. Okay? So pag ikaw daw ay tagalangit na tinanggap mo na ang Panginoon, may binago ka ng buhay, hindi yung pabago-bagong buhay. Na depende sa dating ng blessing. Pag konti, malungkot. Pag madami, sobrang saya. Pag ikaw tagalangit, may blessing o wala, masaya ka dahil kasama mo ang ating Panginoon. When Jesus Christ, okay, first, nagkaroon siya ng his public ministry. Okay, ito ang unang lumabas sa ating Panginoon. Okay? So pagdating sa pagbabago, ito yon.
Sabi sa Matthew 4:17, ito yung unang nagminister ang Panginoon sa mga tao. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang sabi doon, magsisi kayo. Kung ako ang isang audience dyan ng Panginoon, I will be offended. Because during that time, ang audience ng Panginoon dyan ay mga Israelita. Ang mga Israelita, hubog pagdating sa mga utos. At sinisigurado nila na gagawin nila ang lahat ng mga inuutos sa kanila. Kabisado nila ang Ten Commandments by heart. At hindi lang yun hinimay-himay pa nila yung Ten Commandments. Kaya yung Ten Commandments naging 600 plus. Kasi meron silang Tishna and meron pa silang ibang libro na talagang hinimay-himay nila yun. At lahat yun, pinipilit nila, sinisikap nilang masunod. Kaya para sa kanila, yung ginagawa nila, isang way para maging kalugod-lugod sila sa harapan ng Diyos, nang sa ganon, mapunta sila sa langit. Here comes Jesus. Pamilyar sila, ang mga Israelita, pag sinabing heaven o langit. Alam nila yon kung paano pupunta doon. Kaya lang, sinabi ng Panginoon, repent, magsisi kayo. Ngayon, ano ang kaisipan ng mga Israelita during that time pag sinabing repent? Pag sinabi kasing repent, akala nila yung pagiging iiyak sila, sorry na. Yan. Di ba? Kaya nga doon nag-exam ng final exam sa sa CLDP 1 Tama ba na ang repentance ay paghingi ng sorry, pag-iyak? Ang daming sumagot, tama, mali. Di ba? Sa mga CLDP 1. Because in our CLDP 1 lesson 2, that's I think lesson 2, one of the conditions for salvation is repentance. Hindi yan ang pag-iyak, paghingi lang ng sorry. It's not doing penance or penitence to make up for your sins. Hindi mo papahirapan ang sarili mo. Yan na, sorry na, pinapahirapan ko na nga sarili ko isa pa, ganon, hindi yun. Because true repentance for Jesus is this. Everybody, repentance. Iyan ang totoong repentance sa Panginoon. Magbabago ka ng kaisipan, at ang kaisipan mo ngayon, hindi na ayon sa takbo ng sanlibutan, at ang iyong pagkilos ngayon ay hindi na rin ayon sa sanlibutan, kundi ayon sa salita ng ating Panginoon. Pagtalikod sa kasalanan, turning away from sins, going to God. That's true repentance. Hindi yon, marami mga tao, magre-repent, iikot, sorry na Lord, kaya lang, mas maganda dito babalik uli, tapos kasalanan uli. Hindi iyan ang repentance. Okay? Ngayon, tandaan po natin ito. Yung ating pagbabago, it is a requirement if you want to enter the kingdom of God. Tanda natin sa Biblia, all throughout the Bible, pag ang Panginoon ay na-encounter ng sino man, pag nagbasa po kayo ng Bible, may kausap po ba akong na nagbabasa ng Bible? Okay, salamat sa 20. Salamat sa 10. Ay, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, magbasa po tayo ng Bible. Ano po? Okay, sa Biblia kasi, pag na-encounter mo ang Panginoon, automatic may pagbabago. Kaya nga, when God enters a scene, kung merong pag nakatagpo mo ang Panginoon, magbabago ka. Merong bulag, nakakita. Ang bingi, nakarinig. Ang pilay, nakalakad. Ang patay, nabuhay si Lazarus. Kaya ikaw, pag sinasabi mo, kilala ko ang Diyos, meron akong Diyos, naniniwala ako sa Diyos, at walang pagbabago sa buhay mo, kapatid, sorry, you have known the wrong God. Ibang Diyos ang nakilala mo. Kasi, visible, makikita sa Bible, pag sino man na maka-encounter sa Diyos, automatic may pagbabago. Kasi pag ikaw totoong na-encounter mo ang Panginoon sa buhay mo, kinatagpo ka ng Panginoon, magbabago ka dahil ang namit mo is the God of miracle, of change. Amen. Kaya lang, ito ang problema minsan sa atin, ng mga tao. Okay, especially sa ating mga Christians. Pag sinabing change, malinaw po ba ako sa likuran? Naririnig po ba na mabuti? Okay.
So, pag sinabi nating change, ang lagi nasa isip, pagbabago ng ugali. Behavioral change. Na pag ikaw naging Kristiyano ka, mas magiging mapagbigay ka. Pag ikaw Kristiyano, mas magiging mapagmahal ka, mapagpasensya ka. Pero kung lahat tayo ay didepende, mabuti na lang, hindi nakadepende ang ating pagiging Kristiyano sa ating mga pag-uugali. Kasi kung pag-uugali lang ang pag-uusapan, mga kapatid, lahat tayo fail. Sino po dito ang aamin na hanggang ngayon, pasaway pa rin siya? Lahat tayo. At alam po ba ninyo, kung pagiging mabait lang ang magiging daan para tayo ay maligtas at makapasok sa heaven, tandaan natin to, si Satanas man ay kayang maging mabait. Hello? Sabi dito sa 2 Corinthians 11:14, but I am not surprised. Even Satan disguises himself as an angel of light. Kaya niya na maging anghel siya ng kaliwanagan. So, ibig sabihin, maging mabait. Kaya niya nga ni Satan na makinig dyan sa sa preaching na hindi natutulog eh. Kaya niya yun. Oh, alam niya na. Hindi. Sige, matulog ka lang. Okay lang. Pero, sinasabi ko kaya ni Satan na maging mapagbigay. Naalala niyo sa Matthew 4, nag-fasting si Jesus 40 days and 40 nights. Ang sabi niya kay Jesus, sige, sambahin mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. So, sabihin, kaya niya maging mapagbigay. Tama po ba? At ano pa ang ibig sabihin nun? Sabi pa sa verse 15 ng 2 Corinthians 11. So it is no wonder that his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Hindi lang si Satan ang may kakayanan na maging bait-baitan, magpanggap ng mabait, kundi pati kanyang mga alagad. Kaya nga, di ba lagi ko sinasabi dito sa pulpito, kapatid, hindi pwede ang Kristyanuhan kasi walang langit-langitan. Ngayon, Satan and his servants, di ba? Pwede silang maging mabait, pero bakit hindi pwede sa langit si Satan? Dahil kahit siya'y mabait at masunurin, evil pa rin siya. Evil. Sa paningin ng Diyos, demonyo pa rin siya. Kaya nga yung mapagpanggap, delikado yan. Hindi yun dito lang sa church, pag Sunday ka lang mabait. Pag lalabasan ng church pa Monday to Saturday, iba na ugali mo. Kapatid, uy, may kausap ba ako? Natakot ata kayo lahat tumungo eh. Tapos nakagano na lang sa akin, no? Okay. Okay, so, ano ba yung change na sinasabi ng Panginoon? Kung kabaitan, hindi pwede. Kasi si Satan, kayang gawin eh. So, hindi sa bait kung ba tayo papasok ng langit. Okay. Kaya nga pang may nagkasabi sa inyo na, Kristiyano ka pa naman. Kasi nga, nakatingin sila sa behavior natin. Ganyan ba mga Kristiyano? Oh, di ba? O teka, hindi ko kayo gina-justify pero tingnan natin to. Pag-aralan natin muna mabuti. Ano ba yung change na nasa isip ng Panginoon? Una, change in nature. Everybody say, nature. So, ibig sabihin nun, hindi tayo ginagawang mabuti ni Lord, mas mabuti, hindi yun eh. Kundi yung ating nature ang babaguhin niya. Now, ang pagkakaiba, tanda po natin mga kapatid ang ating ugali ay reflection lang ng ating nature. Nakuha niyo po ba yun? Reflection lang yan ng ating nature. Okay, what is the difference between behavior and nature? Halimbawa, itong buhok ko. Ang buhok ko po, na pinanganak ako, natural yan na kulot. Ngayon, dahil siyempre, gusto ni pastora na medyo cute sa nagpariband ako. Pag nagpariband ka, naku po, lalagyan na kung ano-anong chemical yan. Di ba? Tapos, paplantsahin pa yan. Naku, pag nadikit sa alit, ang sakit niyan. Kaya nga, tiis ganda. Wala namang ganda. Tumaste lang.
Nagtiis lang talaga. Kaya lang, nilagyan ng kung ano-ano nilagay, minodify, lahat. Pero after 6 months, maniwala kayo, tutubo uli yung kulot niyan. Naintindihan niyo po ba yon? Ang behavior na tetrain na modify, pero ang nature hindi. Automatic, lalabas at lalabas yan. Pag ang isang tao ay malinis sa katawan, may makitang dumi yan, irritable yan. Kukuha at kukuha ng walis yan at wawalasin yan. Kasi nature niya yun. Hindi na uutusan yan. Kaya lang, pag isang tao naman, nakita niya nagkalat na lahat, na nandyan na minsan, pakinggan ninyo mga kabataan, na minsan nakita ko, may walis tambo na nakakalat dyan sa gitna. Naku, hindi ko pinakailaman, hindi ko tinignan, titignan ko sinong dadampot. Tinawag ko na lahat. Lahat. Santo Clara, sabi niya, naku, pati Santa Claus. Naku po, wala talaga. Sabi ko, talagang wala. Walang nagmamalasakit sa church. Walang dumampot ng walis. Kasi pag ikaw, may malasakit ka, hindi ka utusan, kukunin mo yan kahit walang nag-uutos sa'yo. Sabi ko sa inyo, ang ating behavior na mamodify yan. Pagdating sa mga hayop, sino po dito may pet na sawa? Pastora sawa. Pero di ba meron pet nila sawa, di ba? Inaalagaan nila, nagiging close sila, di ba? Talagang nalalagay nila dito sa leeg nila, katabi nila sa pagtulog. Pero tandaan natin, ang sawa, kahit itrain mo yan, pag nakaramdam yan ng sobrang gutom, kahit amo ka niya, tutuklawin ka niyan. Bakit? Nature niya ang tumuklaw. Nagigets siya po ba sinasabi ko? So, iba yung behavior, iba yung nature. Ngayon, pag ikaw ay na kay Kristo na, automatic na lalabas yung nature na yun dahil iyon ang binago sa atin ng Panginoon. Kaya tandaan natin, ang ating ugali ay refleksyon ng ating nature. Ito ang na-discover ko sa Panginoon habang ako'y lumalakad na may pananampalataya sa Panginoon. God did not make us better, but He made us new. Kasi, kung ang pag-uusapan lang ay mas better, pag sinabing mas, maniwala kayo mga kapatid, merong mas mababait na mga unbelievers kaysa sa mga born again. Believe it or not. May mas responsableng mga unbelievers kaysa sa mga born again. Believe it or not. May mas masisipag na unbelievers kaysa sa mga born again. Believe it or not. May mga mas magalang na mga di born again kaysa sa born again. Believe it or not. Meron mas mapagbigay na mga tao o mga unbelievers kaysa sa mga born again. Amen? Kung pag-uusapan ay pagiging better, but this is the truth. Yes, they may be better, but they are not new. Okay? Tandaan natin to. Iba yung binago na. Yung binago sa atin ng Panginoon, yung ating nature. Okay, tandaan natin to. Sabi din sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new. The old things have passed away. Behold, all things have become. Ano yung passed away, yung old things. Yung sinare ko no last Sunday sa Ephesians, yung old natin, yung last natin, yung under tayo ng sinful nature, na ang sinusunod lagi natin, yung layo ng ating laman, lagi tayo nakikiayon sa takbo na sanlibutan. Di po ba? Kaya paggawa ng kasalanan, normal na sa'yo, ina-enjoy mo. Mga tao, mga bata maliliit, walang magulang na magturo dyan na magsinungaling, pero nagsisinungaling. Tama po ba? Kasi nga, yung kanyang espiritu ay under sa old. Pag old pa yon, hindi pa buhay yung espiritu niya at hindi pa siya nakakilala at nananampalataya sa Panginoon. Nandun pa siya sa kondisyon na ganun. Kaya nga ang pagsisinungaling, normal lang. Amen? Pero ngayon, na nakipag-isa ka na sa Panginoon, yes, nagkakasala ka na, pero hindi ka na komportable.
di ka na mapakali. Uy, ba't nagawa ko yun? Naku, ba't nasabi ko yun? Kayo po ba ay nasa ganong estado? Ay, salamat po sa 5 na born again. Kasi pag wala pa kayo sa ganong estado, na-enjoy niyo pa yung paggawa ng kasalanan, kapatid. Hindi ka pa born again. Kasi wala pa nagbago sa'yo. Ngayon, pag ikaw'y tumanggap, sabi nga, malinaw nakipagkaisa ka na sa Panginoon. So yung sinful nature mo, yung pag-i-enjoy mo sa paggawa ng kasalanan, unti-unti nawawala na sa'yo yan. Magpapass away na yan. At ngayon, bago ka na. Yes, hindi ko sinasabing perfecto ka na, pero pag nagkakasala ka na, agad, hihingi ka ng tawad dahil alam mo, kasalanan yun. Ayun ang sinasabi ko, mga kapatid. Hindi ba? Kaya nga yung iba, yes, mas mabuti nga sila sa atin, mas maganda ginagawa nila sa atin, pero pagdating sa paggawa ng kasalanan, they are enjoying doing sins. Pero tayo, pag tayo nagkakasala, no. Kaya ikaw, pag ikaw ay kontrolado ka na ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos, automatic na lalabas na sa iyo yan, lahat na yan. Automatic na sa iyo. Kaya tinan mo, minsan, kahit sinasalbahe ka na, kung ano ginagawa sa iyo, kung ano sinasabi sa iyo, pero binibigyan mo pa rin kasi natural sa iyo ang pagiging mahabagin. Mga kapatid, tandaan niyo to. Noon, tumutulong ka just to impress, para masabihan ka lang na, wow, ang bait niya. Pero ngayon, nakakilala ka sa Panginoon, di ba? Tumutulong ka kahit may pangailangan ka. Para sa akin, yung tumulong ka kahit may pangailangan ka, hindi yung tulong eh. Ano yun? Pagmamahal na yun. And because the love of Christ is in your heart now, nagagawa mo yun. Kasi noon, hindi ka pa born again, hindi ka pa nakapagkaisa sa Panginoon, bahala siya. Problema nila yan. Pero ngayon, hindi mo na matitiis eh. Kasi nahabag ka, nasa iyo na ang puso ng ating Panginoon. Hindi ba tayo mga kapatid, ganyan? Ang dami nating ginagawang pagkakasala kay Lord, pero everyday, binibigyan pa rin tayo ng blessing. Kaya nga habang you walk by faith, yung nagiging katulad ka na, nagiging kawangis ka na ng Panginoon. Amen po ba? So sabi doon sa verse 9, sa Romans 8:9, nagiging ganito na tayo. But you are not controlled by your sinful nature. Ngayon na nakipagkaisa ka na sa Panginoon, tinanggap mo na ang Panginoon, hindi na ang kumukontrol na sa iyo, hindi na ang espiritu ng sanlibutan na ito, ni Satan. Sabi doon sa Ephesians, di ba? Kundi ang espiritu na ng Diyos. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Kapatid, pag wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka kabilang sa ating Panginoon. And definitely, you will not go to heaven. Malinaw po ba yon? Ngayon, pag ikaw ay pinapanahanan na ng banal na Espiritu, because sabi doon, pag ikaw ay na born again, the Holy Spirit, the Spirit of God dwells in you, mananahan sa iyo. Kaya nga, automatic na yan. Magkakaroon ka na ng bunga. Galatians 5:22-23. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hindi na yan pipilitin dahil may nakakakita sa iyo, may nakakakita o wala. Gagawin mo yan, magmamahal ka, magiging mabait ka, magiging masaya ka, magiging payapa ka. Dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Automatic na lalabas yan. Minsan, nakikita mo ang natural sa isang tao pag merong shakening. Pag may pagsubok. Tama po ba? Kaya nga importante mga kapatid na meron tayong salita ng Diyos sa puso natin. Kasi pag meron kang problema, meron kang labanan, iyan ang lalabas sa iyo. I can do all things through Christ. Diba? Kasama ko ang Diyos. The battle is the Lord's. Minsan, sa simple lang, makikita mo sa mga tao, sa isang Kristiyano, na talagang nasa kanya ng Espiritu ng Diyos, subukan mong gulatin. Pag yan, talagang may pagkakilala sa Panginoon, kahit gulatin mo yan, ay praise the Lord, di ba? Pero pag yan, ginulat mo, ay nako, pati ano ng kabayo, sinasabi. Nananahimik yung kabayo. Ay, kabayong dilat. Di ba parang... Kung ano nung lumalabas. So yung natural mo, lalabas yan talaga. Kaya pag may mga pagsubok,
Kung natural sa'yo at alam mo may Jesus ka, may Diyos ka na makagagawa sa buhay mo, kahit may pagsubok ka, ang lalabas pa rin sa bibig mo, praise the Lord, salamat sa Panginoon, buhay pa ako. Pero pag hindi ang Espiritu ng Diyos ang kumukontrol sa'yo, konting problema lang, magrereklamo ka na, magagalit ka na. Tama ba? Ibig sabihin nun, control ka pa ng sinful nature mo. Kasi yung sinful nature natin, lagi nagrereklamo, lagi kung ano nakita. Pero ang Diyos, gusto niya ito, automatic yan. Pag ang fruit-bearing trees, okay, ang puno na dinisenyo talaga ng Diyos na mamunga, automatic yan, kahit ano gawin mo, mamumunga at mamumunga yan. At ganoon din tayo. Kaya nga doon sa Ephesians 2:10, sabi doon, isang sa dahilan ba't namatay ang Panginoon? Para ibalik tayo. Di ba? Sa original design niya. Sabi sa Ephesians 2:10, we are created for good works. Kaya mga bata, lahat tayo, tandaan natin ito. Kahit walang mag-utos sa'yo, dahil meron kang Kristo sa puso mo, gagawin mo, magpapakabait ka, magiging masunurin ka, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Dahil yan ang tanda na ikaw ay tagalangit. Hallmark nga prominent mark nga May pupunta ba sa langit na tamad? May pupunta ba sa langit na palasagot sa magulang? May pupunta ba sa langit na masawayin? Wala. Di ba? So, hallmark po yan. Okay, sabi doon sa verse 24 ng Galatians 5, those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and decisions of their sinful nature to His cross and crucified them there. So sa lahat daw na kabilang na sa Panginoong Jesus, wala na yung mga desire natin, yung ating pagnanasa sa mga lahat ng mga makamundong gawain. Kasi kasama na yan sa ipinako, binayaran na ng Panginoon. Kaya nga ang response natin sa binigay at sakripisyo ng Diyos, magkaroon tayo ng pagbabago. Okay, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ito ang katotohanan, kapatid, kaya ka nagbabago dahil ikaw ay ginawang bago. Amen. That's the truth, okay? Because you are now new creation. Ngayon, pangalawa, ano ba yung change na nasa isip ng Panginoon? Ang change na ito ay from falling short of His glory. Ang sabi doon sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Na kung ikaw, pipilitin mo sa sarili mo na maging mabait sa harapan ng Diyos, with your human efforts, you cannot do it. At hindi rin ang kabaitan ang magdadala sa atin para ma-meet natin ang standard ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, mga kapatid, I don't know with you, kung nalilito ka pa rin na pagiging ligtas mo ay nakasalalay sa pagiging mabait o mabuti mo. Sana hindi na ngayon. Kasi tingnan natin napanood niyo po ba sa YouTube? Si Will Dasovich with Joyce Spring, yung interview niya. Sino pa nakapanood nun? Di ba? Tinanong ni Will Dasovich si Joyce Spring. Sabi niya, naniniwala ka ba na ang isang tao na hindi naniniwala sa Diyos ay mapupunta sa langit? Si Joyce Spring, parang graduate ng CLDP. Sabi niya, no! Tahasan niya sinabi, no! Pag ang tao di naniniwala sa Diyos, mapupunta na langit. Sabi niya, hindi. O sabi niya, o ganito, halimbawa, yung isang kriminal, nagsisi, lumapit sa Diyos, sumampalataya. Ano to murderer to Nagsisi, lumapit sa Diyos. Maliligtas siya, papunta sa langit. Sagot ni Joyce Spring, yes. O sige, sabi niya, eto naman, wala siyang ginagawa, mabait na tao siya, super bait siya, nice guy, kaya lang hindi sumampalataya sa Lord. Maliligtas ba siya? Sabi niya, hindi. Ang sagot ni Will Dasovich, that's brutal. Sabi niya, brutal naman yun. Mabait na ako, hindi pa rin ako maliligtas. Because, Ephesians 2:8-9, it is not by good works that we are saved. We are saved by grace through faith to our Lord Jesus Christ. Ngayon, alin
alisin natin sa equation. Maraming nalilito mga tao pagdating sa kabaitan. Okay, tandaan natin to. Alisin natin sa equation si Jesus muna. Anong standard ng langit pagdating sa kabaitan? Langit ang pag-uusapan ha. Gusto mo pumasok ng langit, gusto mo maging mabait. Anong standard ng langit? When you say heaven or langit, it is perfect. Dapat perfect ang ating pagiging mabait. At sino dito ang makakagiging perfectong mabait dito? Di ba? Hindi natin kaya yun. Maging mabait tayo. Tandaan natin, we are imperfect without Jesus in our lives. Tandaan natin, God's standard is always perfection. Pero, hindi binaba ni Jesus yung perfection, kaya tayo ay pupunta ng langit. Kaya tayo pupunta ng langit kasi lahat ng ating imperfections, lahat ng ating kasalanan, kinuha ni Lord sa atin. At ang ipinalit niya ay ang perfection niya. Kaya nga pag tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo ang perfect God sa harapan ng Diyos, perfecto ka na. This is important mga kapatid. You have to understand this. Walang matuwid, wala kahit isa. Hindi tayo makakapasok sa langit dahil mabait tayong tao. Dahil sa pagiging mabait, lahat minsan pumapalpak pa tayo. Kaya namatay si Jesus sa krus para lahat ng ating kamalian, lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating imperfections, kinuha niya. Sabi niya, akin na lahat yan. Kaya dun siya, pinako niya na lahat yun. At ngayon, kaya nga it's very important that you accept Jesus as your Lord and your Savior. Kung gusto mo maging perpekto sa harapan ng Diyos, Ama na nasa langit, at para papasukin ka, you have to accept Jesus Christ. Kasi pag humarap ka sa Panginoon, hindi na ako, hindi na si Presi, hindi na si Aliana ang haharap, kundi ang makikita ng Diyos, si Jesus na nasa puso mo. At yun, nakita niya ang perfect God, kaya ka papapasukin sa langit. Maintindihan natin to. Ano po mga kapatid? Para lahat tayo. Ma-assure natin yung kaligtasan natin. Ngayon, ang sabi doon, pagdating sa pagbabago, remember this, change is constant, but it is not instant. Again, change is constant, but it is not instant. Hindi yun, kasi marami mga tao, kaya tayo napupulan. Sabi niya, ang tagal-tagal na niyang ano. Sabi niya, Kristiyano ba yan? Born again ba yan? Nasa church lagi pag Sunday. Ba't ganyan pa rin yan? Tandaan natin mga kapatid. Hindi nila naiintindihan. Kasi ang pagbabago natin ay proseso. Everybody say process. Depende yan, ang pagbabago natin, depende yan kung gaano tayo lumalakad sa ating faith at paano tayo lumalapit sa ating Panginoon. The more na lalo tayo nakikipag-usap sa Panginoon, lalo natin siya nakikilala, at doon na unawa natin, yun pala yun. Yung ayaw ni Lord, hindi mo nagagawin kasi close ka na kay Lord. Kaya nga, ang pagiging born again, you have an intimate relationship with the Lord. Pag hindi ka lumapit sa Panginoon, hindi mo malalaman kung ano yung perfect will ni Lord at kung ano yung gusto niya sa buhay mo. Kasi pag malayo ka kay Lord, yung paring ayaw ni Lord ang patuloy mong gagawin. Kaya you have to be close with the Lord. And that is being born again. You have an intimate relationship with the Lord. Kailangan malapit na malapit. Di ba? Para sa mga mag-asawa. Nung kayo nalilagawan pa lang, nung dalaga, alam mo lang kay yung dating misis mo. Hindi, yung bago maging misis mo pala siya. Nung nililigawan pala yung misis mo, alam mo lang yung paboritong kulay niya. Mahilig siya sa light white, tsaka sa dark black. Ayan, alam paborito niya. Joke yun. Hindi nakuha pala. Hindi pala nakuha. Hindi nakuha. Paborito niya, light white, tsaka dark black. Sabi niya gano'n. Tapos, paborito niyang ulam, kare-kare, di ba? Paborito niya, ganito. Pero, nung mag-asawa na kayo, intimate na kayo, nasa isang bubong na kayo,
nakatira. Siyempre, alam mo, pati paghilik niya. Di ba? Alam mo, mga kiliti niya. Di ba? Alam mo, yung ayaw niya sa kare-kare, ayaw niya na may peanut. Paano kaya naging kare-kare yun? Di ba? Sa sinigang, ayaw niya na may ayaw niya na may sampalok. Ganon. Kasi intimate na kayo. Alam mo na, yung pinaka-small detail sa buhay niya, alam mo. Just the same with us, with the Lord. Nung una, alam lang natin si Lord by history. Pag December, pinapanganak. Pag mahal na araw, namamatay. But when you are with intimate relationship with the Lord, alam mo si Lord, hindi ka lang niya kayang iligtas sa impyerno. Kaya ka rin niyang iligtas sa lahat, pati sa Meralco at sa, sa Manila Water. Hindi ba? Lahat kaya kang iligtas ni Lord. So, doon mo nakita, ay si Lord pala, pag may sakit ako, paghagalingin ako. Di ba? Every detail about the Lord, maunawaan mo. At iyan ang pagiging born again. We are not perfect, kaya tayo naging perfecto dahil tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay. The perfect God. Amen. Hallelujah. Ngayon, nung ang Panginoon ay nandito sa lupa, meron siyang na-meet na isang rich young ruler. Okay. Kabaitan pa rin ang pinag-uusapan natin dito. Okay? Ang sabi dun sa Matthew 19:16, a man came to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to have eternal life? Sabi niya, Guro, ano po ang aking gagawin para ako ay mapunta o magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sinagot siya ng Panginoon. Sabi niya, ginagawang bato. Sumusunod ka ba sa mga magulang mo? Okay? Hindi ka ba nangangalunya? Hindi ka ba nagnanakaw? Ang sagot niya, all this I have kept. Sabi niya, lahat yun. Yung mga utos na yun. Just try to read that. Tumatalon lang ako. Pero sa Matthew 19 po yan. 16 to 29 ba yun? Sabi niya, lahat po yan ginagawa ko mula pagkabata ko. Kaya lang, ang sagot sa kanya, the young man said, what do I still lack? Sabi niya, may kulang pa ba sa ginagawa ko? Anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Sa lahat ng kabutihan na ginagawa natin, hindi pa rin yan sasapat. May kulang at may kulang pa rin. Amen? Ngayon, sinabihan siya ng Panginoon, o sige, kung gusto mong mapunta ng langit, gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, ibenta mo lahat ng mga ari-arian mo, ipamigay mo sa may hirap. Ano naging response nung mayaman na yon? Nalungkot siya, tumalikod siya. Kung ikaw yon, kapatid, anong gagawin mo? Yan na lang daw ang kulang eh. Sabi ng Panginoon, sige, ibenta mo. Kung ako yon, ilalaban ko na yon. Kasi yun na lang pala eh. Kaya lang, hindi. Because he was under the sinful nature. Mas mahalaga sa kanya yung blessing niya. Hindi niya kayang ipagpalit sa kanyang buhay na walang hanggan. Kaya tinalikuran niya ang ating Panginoon. Kasi ikaw, kapatid, pag naunawaan mo, ang Panginoon, nakilala mo ng husto, God, Jesus Christ will not be part of your life. Dati, parte lang ang Panginoon ng buhay mo. Kaya magsimba ka o hindi, parang feeling mo walang nawawala sa iyo. Pero once na naunawaan mo lahat, nakipagkaisa ka na sa Panginoon. Ngayon, si Kristo hindi lang bahagi ng buhay mo, kundi si Jesus ngayon ay buhay mo. Amen? So, ibig sabihin, hindi ka mabubuhay na wala ang Panginoon. Totoo naman, mga kapatid. Kaya nga sa mga nakaranas ng totoong born again experience, pag hindi ka naka-attend ng Sunday, parang iba pakiramdam mo. Meron bang ganung nakakaramdam? Amen, di ba? Parang kasi, iba na yung sistema mo na pag Sunday, alam mo, church ka na agad because that is your nature. Our nature, di ba, is to worship our God, to worship our Creator. At iyan ang pilit na tinanggal ng kaaway sa atin. Pinalitan ang puso ang nature natin na ganyan. Na huwag mo sambahin ang Diyos mo, huwag mo sambahin ang lumikha sa'yo. Sige, magpakasasa ka. Pinaghirapan mo naman yan eh. So we are polluted, corrupted ang ating isip at ang ating mga puso. At iyan ang pilit na tinatanggal. Kaya nga, God change our hearts para mabalik sa dati. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, lahat tayo nilikha to glorify God. That should be our nature. Sa lahat ng ating gagawin, 1 Corinthians 10:31, whether you eat,
Amen. That's our main, pinaka-supreme purpose natin. Kaya nga, sa lahat ng ating gagawin daw, kaya pag wala, loob o labas ng church, gagawin mo ito, tanungin mo sarili mo, yung pag ginagawa ko ba ito, nag-glorify si God? Pag nagpapasaway ba ako, nag-glorify si God? Pag hindi nag-glorify si God, ibig sabihin yan, hindi ka under ng control. Iba na ang kumukontrol sa'yo. So beware of what you are doing. Amen po ba? Okay, ngayon, sabi ng Panginoon, Jesus, look at them. Ngayon, kinausap ng mga disipulo ang Panginoon, kung hindi yan, yung pagsunod sa mga utos ang dahilan para makapasok, ano gagawin namin para kami makapasok? Sabi niya, mag-repent kayo, magsisi kayo. Again, repentance. Ngayon, ayaw. Kasi pag nag-repent ka, may change. Di ba sabi ng change of thinking, change of heart, change of acts. Sabi ng paano ang gagawin namin? Ngayon, sabi ng Panginoon, repent. Tandaan natin, pagdating sa pagbabago, ito ang sagot sa kanila ng Panginoon. Sa Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, with man, yung pagbabago, kung sa tao, imposible. Pero kung sa Diyos, ito'y posible. Kaya nga ang pagbabago, miracle yan. Hindi kayang gawin yan ng human efforts natin. It is only God that can change our hearts. Kaya nga ang tunay na milagro ay hindi yung nagsasayaw na araw. Oy, sabi, araw daw si Pastora, barko yan eh. Hindi. Teka lang, pinapawisan ako dun ah. Hindi ba? Marami yung nakakakita kayo sa dingding. Hindi yan ang tunay na milagro. Ang tunay na milagro, nangyayari yan sa buhay. Kaya yung dating pasaway, naging mabait. That's the true miracle. Because only God can change that. Kaya nga mga kapatid, pag titignan mo yung sarili, titingnan mo, hindi mo pwedeng husgahan ang bawat isa. Bakit ganito to? Because it is a process. Okay? Pero naniniwala naman ako, pag tinanggap mo na totohanan ng ating Panginoon, automatic ang pagbabago. Automatic. Amen? Automatic na lalabas ang kabaitan ng tao. Automatic na lalabas ang kasipagan ng tao. Automatic yung pagbigay mo. Automatic na yan. Ngayon, halimbawa, sa galit, hindi ko po sinasabi na pag ikaw naging born again, perfecto ka na. Myself, ako mismo sa sarili ko inaamin ko, pasaway pa rin ako. Sa harapan niyo siguro ganito ako magsalita. Pero pag sa bahay, tanungin mo mga apo ko, napaka-strict ako. Noon, pag meron silang maling ginawa, ako. Ang isip ko noon, dadakdakan ko sila, magagalit ako sa kanila. Ang isip ko noon, just to release my anger issues. Okay? Kasi galit ako, kailangan i-release ko to. Pero ngayon, dahil sa biyaya at habag ng Diyos, nagagalit pa rin ako. Pero nagagalit ako dahil gusto kong ipaalam sa kanila, mali ang kanilang ginagawa at ayaw ko silang mapahamak. There's a big difference. Ngayon may dahilan ka na kung ba't ka nagagalit. Because you are concerned with that person. Hindi ka nagagalit dahil lamang gusto mong i-release na kailangan basta galit ako para hindi sila uubra sa akin. Akala nila, ako binangga nila. Binangga nila ang bapor. Hindi pa pwede yun. Tatalsik talaga sila. Hindi pa pwede yun. Iba to. Ngayon, hindi. Kung magalit ka man, nagagalit ka dahil sa iyong pagmamalasakit. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi umaayon sa gawang mali. Amen po ba? So you have that divine purpose. Just the same with our God. Di ba? Ang Diyos minsan, nakakaramdam ng ganun. Talagang ayaw mo talaga, So papadalang ka ng mga bagay, papadalang ka ng mga pagsubok, dadalang ka na kung ano ng mga trials sa buhay mo. Pero pag may tama kang pananaw, yung mga pagsubok na yan ay hindi punishment. Ang pagsubok na yan ay pagdidisiplina. Kasi gusto ni Lord na maging maayos ang pamumuhay mo at para ikaw maging karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala buhat sa Kanya. Amen. All of us need to change
All of us is still in the process. We are work in progress, di ba? Lahat tayo. Walang isang makakasabi that even I cannot tell you, I am a perfect Christian. Kahit ako'y nangangaral ngayon. Pero, tinatry ko na sa biyaya ng Diyos. Kaya ako'y laging lumalapit sa Diyos at nagpapakumbaba. Panginoon, hindi ko kaya yan. Mas maganda lang yung umamin ka kesa nagmamalaki ka. Kawikaan 28:13, dahil ang umaamin ay mapapabuti. Ngunit ang nagtatago ay hindi mapapabuti. Kaya mas maganda, pag umaamin, patatawarin. Lahat tayo mga kapatid, we're still in the process of God's changing. Pero nakakatuwa naman, si Lord hindi pa ngayon judge. Hindi pa ngayon dumarating ang pagiging judge niya. Kaya wag tayong mag-judgmental. Kasi ngayon, si Lord is still in the business in changing people. Amen? Ngayon, pag muli na siya bumalik at harap na tayo, that's the time na magiging judge na siya. Doon na tayo husgahan. Pero ngayon, God is still Savior. At kung sino man ang gustong lumapit sa Kanya, kung sino man ang gusto na magkaroon ng pagbabago, He is very willing to give you that miracle. Kung inaamin mo sa sarili mo na hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, kapatid, ano ang sikreto para tayo magkaroon ng tunay na pagbabago? Kasi hindi kaya natin sarili natin, i-desire natin si Lord sa buhay natin. We have to surrender our lives to God. Na lagi natin sasabihin, Panginoon, baguhin mo po ako. Alam ko, Lord, mali ang aking kaisipan, mali ang aking ginagawa. Ikaw lamang, Lord, ang tunay na makapagbabago sa akin. At lumalapit ako sa iyo dahil gusto ko, Lord, magkaroon ng milagro. Sino po ngayon ang gusto ng ganyan sa kanyang buhay? Because without change, there will be no progress, there is no growth. Baka iyan ang hinihintay sa iyo ng Panginoon para maranasan mo na ang hinihingi mo sa Kanya. Kapatid, why don't you stand at your feet? Tayo pong lahat ay tumayo. And let us again dedicate our lives to the Lord, surrender our lives to God. Amen? Are you willing? Sa lahat po ng willing, just raise your hands to the Lord. Kung sino ka man, itaas mo lang ang kamay mo. As we sing this song, make this song your prayer, kapatid. Huwag kang mahiya sa katabi mo dahil yung katabi mo, hindi yan ang magliligtas sa'yo, hindi yan ang gagawa ng himala sa'yo. It is between you and your God. Kung ano man ang hinihingi mo ngayon na pagbabago, itaas mo lang ang kamay mo sa ating Panginoon to surrender. Hallelujah. I commit again with all I am for you, Lord. Yung gusto magkaroon ng tunay na pagbabago sa kanyang buhay, just raise your hands. At sabihin mo ito. Come on, declare it. Jesus, I believe. It is in your faith and believe to God that He can do miracles to your life. Jesus, I belong. Ano man ang milagro na hinihingi mo, kapatid, it requires change and faith. The reason that I sing with all I am. Walk with you wherever you go, through tears and joy.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Ama, for allowing us, O Lord, hallelujah, for allowing us to hear your word, your message today. Patuloy po namin, Panginoon, na binubuksan ang aming mga puso sa mga sandaling ito. At kung sino man ang nagdidesisyon na buksan ang kanyang puso, dahil kanina, kung naintindihan natin, we are imperfect. Hindi natin kayang maging mabait ng totoo kung sa sarili lang nating kakayanan. Magiging mabait lang tayo pag tayo nakipagkaisa sa ating Panginoong Hesukristo. And if you are willing, just raise your hands. Hallelujah. At sabihin mo, Panginoon, nakahanda ako na magbago. Kung itong hinihingi upang magkaroon ng milagro sa aking buhay at upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, lumalapit po ako at humihingi ng tulong, humihingi ng lakas, humihingi ng patnubay. Habang ako, Lord, ay nandito sa mundo, bigyan mo po ako ng pananampalataya at ng desire na lalong mapalapit sa iyo, nang sa ganon magawa ko lang ang kalooban mo. Salamat sa iyong sakripisyo na ang lahat ng aking kamalian, lahat ng aking kasalanan ay kinuha mo, binayaran mo, at pinagpalit mo ang iyong perfection sa aking kasalanan. Kaya ako, Lord, ay naging matuwid. Hindi dahil sa aking mga ginawa, kundi dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman ngayon, patuloy kitang sasambahin, patuloy kitang pararangalan, at patuloy kitang luluwalhatiin. At patuloy kong idideklara na ako ay naniniwala at nananampalataya sa iyo. Come on, church! Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Buong pagmamahal, sabihin natin sa Panginoon. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, You're the reason. you're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, you're the reason that I live, the reason that I see. With all I Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mensahe na dinala mo sa aming kalagitnaan. Nadalangin ko po, Panginoon, na itatak mo na malalim sa aming mga puso. And Lord, change our hearts, Panginoon, na hindi lang kami maging tagapakinig, kundi maging tagasagawa ng iyong salita. Sa iyo lahat ng papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manatili po